Sa nakaraang vlog, pinakita ko na sa inyo, naubos yung mga baboy ni Papa. Tapos ngayon na naman, bago si Papa nawala, nagkaubusan yung baboy niya. At siguro, ayun yung isa sa mga dahilan. Gagawin namin is magbabakod kami. Babakuran namin yung lugar doon para walang nang makapasok muna. Kasi nga, para maayos natin yung biosecurity niya. Ayun guys, dito yung pambabakod namin. Papakita ko sa inyo. Ayan. Galing yan dito. Ayan, dyan. Galing yan dyan. Nagpalit si nanay ng bubong. Tapos color na yung pinalit niya. Tapos yung mga bubong na galing sa kanya, yun yung panggagamitin natin na pangbakod muna kasi wala tayong pera ngayon. Nalabas na natin lahat ng mga yero sa loob. Kasi nga bago kami pumunta dito guys, so nauna muna kami dito sa loob kasi yung sakit ng mga baboy is nandun sa baboyan ni Papa. So inuna namin dito para isahan lang. Tapos pagkakuha namin itong mga yero, kasi nasa loob to, yung sinabi ko kanina, 1, 2, 3, tatlo, 4, may pang-4 pa dito. Nilabas namin para diretsohan na tayo pagkalagay doon at di na tayo babalik dito sa baboyan ni nanay. Magawa tayo ng panghaligi, tapos ayun yung gagamitin natin. Ito na yung gagamitin natin na pangbakod, yung mga yero. Ayun, so doon na tayo guys. Nakagawa na kami ng mga kahoy na nilagay namin. 3 na stick, tapos meron pa doon. Ayun, so ididiretso na namin yung mga yero dyan. Pagpapatong-patongin namin para di na makikita yung nasa loob. At may ano na din, bakod na din. So sa nakikita nyo dito, hindi pa siya tapos. So yung ginawa natin, ito, pangalawa. Tapos pangatlo, ayun, matibay naman ng pagkagawa natin guys. So hanggang doon na yun, diretso. So yun na muna ngayon kasi nga tatapusin na namin. After a lot of days, a week, natapos na natin yung paggawa ng bakod. At ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano natin nagawa, paano yung pagka-style ng bakod natin na para magiging secure. Although hindi naman totally secured ng 100% as long as na may magandang ano na tayo para hindi agad-agad makakapasok yung mga tao. So ngayon papakita ko na sa inyo, dulo-dulo yan. Nung nakaraan, andito pa yung kuya ko. Tapos ngayon, nung kahapon pala, bumalik na siya ng Australia. Ayun, so ilang weeks lang din kasama natin siya. Pero yung nag-ayos nito, ako lang tsaka si Mil. Ayan yung videographer natin. Kami lang dalawa nag-ayos nito. Ayan, so dulo nun, tapos hanggang dulo dun sa dulo. Tapos yung gate, nandito yung gate natin guys. Papakita ko sa inyo, ayan. Nasa gitna yung gate. So ayun, papakita ko lang dito yung labas niya. Ayan, nagawa na natin ng maayos. Secured na siya konti. Di talaga totally na secured siya kasi nga pag may nagnanakaw, may mananakaw talaga. So yung ginawa lang namin nilagyan lang namin ng bakod. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kataas. Gaano kataas yung pagkalagay namin ng scene. Ayan. So mataas-taas din naman dito sa ulo ko. So ayun, so nung gumawa kami nito, nandito pa yung Kuya Brian ko, si kuya ko. Tapos 3 weeks lang siya dito nung pagkamatay ni Papa. Ang huling week niya is dito na kami, may ginawa kami. Tapos gumawa kami ng pan sa crayfish. Papakita ko sa inyo pagpapasok na tayo dito. So tara guys, pasok tayo. Ito pala yung lock namin dito. Ayan. So medyo mahaba lang siya konti kasi nga ayan nakikita nyo naman. Pero pag nasa loob kayo naglalak, syempre nalalak to ng mga hanggang dito. Ayan. Kasi nga maayos yung pagkalak namin doon sa loob. Papakita ko paano siya bubuksan. Ayan. So, ayan. Dandahan lang siya magbubukas. Hindi talaga malakas na malakas. Kasi nga may pantali kami dito. Ayan. So, ito lang yung pagkabukas niya guys. So, ayan. Ganito lang yung style ng pagbukas dito. Ayan. Medyo lumakas siya konti kasi nga may hangin Ang lakas din ng hangin. So ayun, so subukan ko ulit ganito lang siya ayan. Medyo malakas-lakas talaga siya kasi nga may hangin ngayon Ayan, so hanggang dito lang kalaki siya kasi nga nilagyan namin ng, papakita ko sa inyo dito Ito lang yung mapapakita ko sa inyo ng pagkabukas dito. Ayan. Ito. Nilagyan namin siya ng ito. Yung pantali, yung tali, siya na magsuporta pag nakatakip ng ganito.
Tapos pag pag nakabukas naman siya, may nagsusuporta naman na pantali din dito. Dali kayo, papakita ko sa inyo. Lapit kayo konti. Tara, lapit Mil. Hindi na siya nagsusuporta dito kasi nga nabuksan na. Yung nagsuporta dito na ngayon is nandito na yung force niya. Ito. Tapos, yung mga pantali dito. May mga tali ako dito. So, ayun na yung force niya. Wala na doon sa taas. So, kabilaan yung ano niya. So ngayon guys, papasok na tayo, papakita ko sa inyo, tara. Medyo malakas yung hangin kaya mahirapan tayo dito. Takin nyo lang siya dito ng mahina, das lalagay nyo lang to dito. Ayun. Ayan yung baboyan namin na ilagyan namin ng net para di makapasok yung mga manok. Diyan sila tumatay, yung mga ganyan. Kaya namamatay yung mga baboy tsaka nagkakasakit. Andito naman yung ano namin, yung nilagyan namin na yero or sin. Ayan, may mga butas pa sa baba, kaya kailangan namin lagyan ng barbed wire or mga net. O kaya mga sin lang na mga maliliit, yung mga ganyan, yung mga kulang-kulang dyan, pwede namin putulin. So yun. Ito lahat dito na nakikita nyo hanggang sa bubong, medyo luma-luma na. Kasi nga guys, si Papa ayaw niya talaga mag-upgrade. Si Papa yung tao na kung hanggang kaya pa niya ng isang bagay ay papakinabangan niya. Lahat dito kay Papa pa. Ito, meron pa mga gamit dito, hindi namin pinakialaman na muna dito. Ayun. So ito, napaka napaka sentimental ng dating niya na. Kasi nga, yun, si Papa dito, si Papa may mga gawa na. Papa na nag-aayos dito, may mga sulat pa dito. Kasi nga guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo, ito lahat dito, puno ng baboyan ulit to. Nung naalala nyo yung dati nating vlog kasama si Mel, lahat dito puno ng mga baboyan. Ang daming baboy dito, puno ng mga baboy dito. Ito lahat dito guys, puno ng mga baboy to dito. Yung mga baboy ngayon is bago na yan. Sa lahat ng baboy ni Papa, isa lang natira. Ito dito, babae. Alam nyo, 10 yung inahin ni Papa, yung iba buntis. Tapos 10 din yung mga malalaki-laki na, ng mga pang-patiner na sana, mga 2 months. So lahat yun, dahan-dahan sila na namamatay kasi nga dahil sa kulira na sakit. Ayun guys, so dito yung mga patining ni Papa, 10. Tapos dito na lahat. Ito, makikita nyo naman, may mga divider siya. So it means sa mga inahin ni Papa to. Ayan. So ito, tapos ayan, 10 yung inahin dito ni Papa, yung iba buntis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang dito guys, kasali pa. Itong net, bago to, nilagay na namin kasi nga dito sana namin ilagay yung mga manok. Kaso napagdesisyon na namin na doon na lang sa labas. Lahat dyan may mga inahin din ng mga baboy ni Papa. Papakita ko sa inyo, pasukin natin to dito. Nauna yung mga inahin ni Papa namatay, sunod-sunod, mga tag 2 days, 2 days, 2 days. Ayun guys, so yun, so nung mga may namamatay-matay kay Papa, nahirapan kami lumapit dito sa lugar na ito. Kasi nga guys, ako nagpapalagi ako sa lula ko. Yung lula ko din is may mga babuyan din sila nandun sa labas. Yung tita ko may mga babuyan din sila. Siyempre, nagagala-gala ako kaya bawal ako lumapit dito. Kasi nga, ayun, sinasabi ko nga, nakakahawa yung sakit dito. May mga inahin din dyan, isa. Tapos dito din, ito mga bake-bake dyan. Ito inahin yan. Kasi nga ito yung labasan niya. Tapos dito meron din, ayan, dyan may mga inahin din. Ito, kulungan ng mga, syempre yung mga inahin. Ayan, 2 dito. Di ko alam kung may pangatlo pa ba dun sa dulo. Pagdating naman dito, wala kaming binago dito kasi nga alaala. Ewan ko, parang para sa amin nandito pa rin si Papa. Alaala niya pa rin to dito kaya wala kaming binago, wala kaming sinira pa dito. Papakita na muna namin sa inyo bago namin may gagawin kami na konti, may babaguhin kami. Pero syempre, ito pa rin yung dating ginawa ni Papa. 3 doon, 1 dito, tapos tagdadalawa-dalawa na dyan, papakita ko sa inyo. Yan na mga kulungan, tagdadalawa-dalawa. Tapos dito, 1, tapos doon, 3,
ayun, dyan. So, 10 nandito ng mga inahin. Lahat yun sila naubos, guys. Ayun nga sinasabi ko na yung sakit na yun is di namin malaman-laman kung saan nanggaling. Basta, yung alam lang namin, si Papa araw-araw naglilibing dito. Halos tag 2 araw, 3 araw naglilibing. Tapos, pagkatapos naman naubos lahat ng mga inahin dito, ay guys, doon na lumipat sa mga partner ni Papa, mga 10 din. Doon lumipat yung mga sakit sa baboy. Ayun. So, lahat yun naubos at saka yun, may natira, isa. Ayun nga, alam nyo, si Papa, nung dati, nung nagkamatay-patay yung mga inahin niya, napakagulo ng isip niya na hindi na si Papa mapagsabihan kasi nga guys, idea ni Papa yun. So, sa mga nangyari, syempre siya lang yung masisisi doon kasi nga wala naman kaming magawa doon, wala kaming masabi, wala kaming magawa. So pinabayaan lang namin si Papa kung anong gagawin niya. Nung pagkamatay ni Papa, 10 na lang natira yung mga partner niya. Ayun, doon pa kami pumasok dito para syempre gawa namin ng paraan. Nung namatay na lahat ng mga inahin ni Papa, ay yun din yung time na namatay si Papa sa ospital, guys. Tapos nung umuwi kami dito, kasama namin si Papa, syempre busy pa kami paggawa ng mga, syempre yung mga schedule, tapos anong gagawin namin, gulong-gulo pa yung isip namin. Yung mga baboy dito na partner ni Papa na pabayaan, kasi nga syempre inuna pa namin si Papa. Inayos namin si Papa doon sa bahay ni nanay, ng lola ko, kasi gusto din ng lola ko doon ilagay si Papa. Kasi nga guys, sa bahay ni Mama, sa bahay nila Papa, napakasikip daw doon. Pero yung gusto namin is doon lang talaga, pero wala kaming magagawa kasi nga si nanay may gusto nun. So, ayun, para walang gulo, doon na namin nilagay si Papa. Tapos dito, yung babuyan dito is napabayaan namin. Tapos lahat ng mga inahin ni Papa is dito niya nilibing. Dito. Ayan, yung mga bakanting lote dito. Yan, puno ng mga baboy yan dyan, guys. Lahat, mga inahin lahat dyan. At syempre, nag-iisip-isip kami kung ano yung dahilan bakit nangyari yun. Nilagyan namin ng mga kulambo, pero syempre guys, padahan-dahan, hindi talaga kami nakafocus dito. Nakafocus kami kay Papa. Ayan, sa bakanting lote dito. Dito ni Papa nilibing lang yung mga inahin niya. Syempre may mga kasama si Papa pag living dito. Ayan, wala pa kaming magawa talaga dito totally, guys, kasi nga may inayos pa kami doon sa bahay ng lola ko. Inayos pa namin si Papa, pinaayos pa namin doon sa bahay ng lola ko. Inuna muna namin si Papa bago yung baboyan niya. Syempre aanin pa namin yan, wala na si Papa din. So, yung ginawa lang muna namin is pag may time kami, pagka hapon, is dandahan namin, nilalagyan namin ng kulambo kasi yung mamanok yung parang cost ng death ng mga baboy dito. So yun, dinandahan namin ng kapatid ko si Kuya Brian. Kami lang dalawa dito. Inayos namin, baka sakaling ayun yung dahilan bakit nangyari yung lahat patayan dito ng baboy. So after nung pagkalibing namin kay Papa, yung 1 week na huling 1 week ni Kuya ng kapatid ko dito is yung ginawa namin is bumili kami ng mga gamit sa tandag na mga ganito. Ito binili namin doon sa tandag at dinala na namin dito para i-set up. Siyempre dito na kami nag-set up kaya nga may bako dito kasi nga guys, yung purpose ng bakod is para maprotektahan namin to na walang makakapasok, labas-pasok ng mga tao. Alam namin sino yung mga nakapasok lang dito. So kaya nakabako din tong ganito dito is para yun yung gagawin ko para ma-secured yung syempre yung pag-aalaga natin kasi hindi naman ang hirap kasi guys ng maglalagay-lagay lang tayo dito na maraming nakakalabas-pasok dito. Kasi guys nanghihinayang ako sa isang crayfish lang or 2 or 3 kasi nga yung trio ng crayfish breeder size is nasa 600 to 900 na siya ngayon. So mahirap na mawalan ng isa or ewan ko, basta ayoko lang na parang yung mga inaalagaan ko is maraming gumagalaw-galaw. Kaya yung ginawa ko is binakod ko lang dito. Kasi nga guys, ganyan pa lang yan siya ngayon. So di natin alam, dadami at dadami yan. May paparating pa ako na ulang. Yun yung dahilan din para secured namin dito at binakod namin. Pagkagabi dito guys, may aso kami dito. Pinapakawalan ko yung mga aso dito pagkagabi kasi sila yung bantay. Pagka umaga naman, kinukulong ko muna sila para yun, may routine sila na ganyan. Ayun na muna yung mapapakita ko sa ngayon. Ito na muna, papakita ko dito pala. Last na papakita ko muna sa inyo is dito. Yan, dito may plano pa kami dito na mag-expand ng crayfish natin at saka ulang. So yun na muna. So ngayon guys, ito na muna na lugar yung mapapakita ko sa inyo. Ito yung sobrang historical ng lupa dito kasi puno lahat dito ng mga baboy. Simula pa yung isip ni Papa,
puno lahat dyan. Pangalawang beses na yan nangyari. Ubos lahat ng mga baboy. Maraming salamat guys sa lahat ng mga pumunta sa libing ni Papa, sa nagbigay ng oras kay Papa nung nandun pa kay nanay at nakikiramay. Maraming salamat guys. At yun, so na-appreciate namin lahat sa mga nagbibigay ng tulong. Lahat guys, umabot ng mga siguro nasa 200,000 na mahigit yung mga tulong na nagbigay kay Papa, nagsuporta kay Papa. Yun, so maraming salamat ulit guys. At sa mga nanonood na umabot hanggang dito na muna tayo guys. At sana samahan nyo ako ulit sa susunod nating upload. God bless and see you sa susunod nating vlog.